Heavy rains in Davao City caused severe flooding that damaged infrastructure in parts of the city and affected about 11 barangays. Nasa linya si Edith Del Rosario para sa detalye. Edith, kumusta ang sitwasyon dyan? May isang tulay sa Purutu, Barangay Calyawa, Buhangin, Davao City ang gumuho kasunod ng malakas na pagulan at pagbaha simula noong Lunes ng gabi na nakaabala sa daan ng may residente at motorista sa lugar. Ang mga larawang na kumakalat sa social media ay nagpakita ng ilang bahagi ng tulay na bumigay habang hinampas ng malakas na tubig. Baha sa sapa, ibaba sa gitna ng patuloy at buhos ng ulan. Tinukoy na din ng mga dokumentong ibinahagi sa media ang struktura bilang bahagi ng proyekto ng Department of Public Works and Highways sa ilalim naman ng completing widening improvement bypass road at Buhangin, Tigatok, Mandog, Calyawa, Fatima Road kasama ang reconstruction ng Calyawa Bridge RROW sa Davao District 2. Ayon sa tagapagsalita ng DPWH 11 na si Dean Ortiz, ang 15 metrong tulay ay napiktuhan ng lumalang pagguho ng mga nakaraang taon dahil sa paglawak ng creek sa ilalim nito na pinala pa naman ng patuloy na palakas na pagulan at malakas na agos ng baha simula nung Lunes ng gabi. Dagdag pa ni Ortiz na lumawak ng husto ang sapa sa paglipas ng mga taon at pagguho ng tulay at lumalapit hanggang sa hindi na makayanan ng struktura ang presyon mula sa tubig baha. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi at sinusuri na din ng mga otoridad ang pinsala at binabaybay naman ng iba pang lugar na ipado ng baha sa Davao City. Edith, sa ibang mga lugar sinasabi na yung baha tumaas daw hanggang sa dibdib. Tama ba yun? At kamusta na yung pag-aasikaso at pag-repair dyan sa nasirang tulay? Kailan daw yan mauumpisahan? Oo. Sa ngayon may ayon sa tagapagsalita ng ating DPWH Davao, ang materials na ginagamit para sa pagpatayo ng bili panel ay magsisilbing pansamantalang tulay sa Purutu, Barangay Calyawa, Davao City. At kumikilos na sila ngayon ang tanggapan para magbili ng budget para makapagtayo ng bagong tulay man. Salamat at mag-iingat kayo dyan. Edith Isidro reporting.